Lahat ng nampalataya nandito ngayon, salamat sa ating kong kapatid. Excited. Dito po tayo sa banal na kasulatan. Sa libro ni Hebrews. Ang Hebrews po ay matatagpuan sa Old Testament. Alam sa Hebrews. Yung walang Bible, hindi na muwi. May wala akong balik. Sa libro ni Hebrews, chapter 11 ng Hebrews, verse Hebrews chapter 11 verse Eleven 6. Amen. Sa Hebrews 11 chapter 11 verse 6, sabay natin basahin sa isang verse lang po tayo. Sa verse 6, God, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Salamat po Diyos sa lahat nandito ngayon at ang special number na umawit na mayroon pong mensahe na parating sa mga hearers na unawaan, O God, ang kahalagaan po ng tema ng inawit at ganun din po maging encourage sa bawat isa. Nakaragdagan po ng ayon po mga pananampalataya upang kayo po'y lumago according to thy grace. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Dahil turuan mo kayo magpakababa. Salamat po din po, Diyos, sa mga pagkilos mo kahapon na naipangarap mo yung salita. At ganun din po nung last Saturday night, ay Friday night. Dalayan ko rin, O Diyos, na yung mga parating safe niyo po sila. Ang mga nangangaral ngayon, O Diyos, sa Barangay Salvacion ay yung pong ingatan ng mga araw doon. At ganoon din po na may parating yung salita, magkaroon encourage sa mga members doon. Ganoon din po na ingatan mo pa ang pamilya ko, itong mga ngaral, ganoon din po ang bawat isa. Dalayan ko, Diyos, na kausapin mo kami sa malitan ng mensahe. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsupo. Alright, dito po tayo sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ulit-ulit tayo bumabalik sa ating lesson ng mga. Nandito po tayo sa letter J. Natapos natin po yung letter F, family. Letter F, family of God. Natapos natin yung topic. Ngayon, nandito rin tayo ulit sa letter J. Letter J. Okay? At ang God, about God. God is eternal, the title of this message. God is eternal. Ngayon, bago natin puntahan po ang ating topic ngayon, magkaroon tayo ng review. Okay? Natanong po yung kung bago ginawad po yung ating award regarding the Layman's Trail. Ang grace at biyaya ay magkaiba. Natin ulit. Yung works, nagmula sa laman, yung works. At ang biyaya ay hindi po nararapat ang tao na tumanggap ang biyaya. Kasi ang biyaya hindi nagmula sa tao, nagmula sa Diyos. At ang batas naman, magkaiba rin po yung works. Anya gawin sa the works ay trabaho. Detail about law in the Old Testament, ang ibig sabihin ng law, yung pong batas na umiiral sa Old Testament at ang New Testament, magkaiba rin po. Okay? Para maliwanag. Katulad dyan, yung biyaya, kahit anong gagawin ng tao na magtrabaho, para siya ay maligtas sa apoy na impyerno, ay walang magagawa ang tao.
Kasi nagmula tayo po sa makasalanan na nature o makasalanan na ating mga ugali. Nung ipanganak pa rin ng bata, nagkasala na kahit nasa tiyan, nasa sinapupunan ng ina, nagkasala na ang bata. Bakit, Pastor? Yung kanyang dugo madumi. Yan ang reason. Ngayon, in the Old Testament, ang batas doon ay umiral hindi dahil para maging masunurin ang mga Israel para maligtas, kundi ang Israel na bansa ay tinawag na chosen people of God, ang Israel na bansang Israel. Chosen, pinili ng Diyos. Ngayon, dahil pinili ang Diyos ang Israel, nagkaroon po ng batas ng tao upang sa ganon ay matuto ang mga tao na kilalanin po ang bawat kasalanan ng bawat isa na ayaw ng Diyos at ayaw gusto ng Diyos. Kaya nagkaroon po ng batas. Hindi batas para maligtas, kundi batas para maging ang mga anak ng Diyos ay maging masunurin. At upang ang mga anak ng Diyos, alam nila yung gusto ng Diyos sa susundin at ang ayaw ng Diyos. Kaya, nedeklara mayroon pong batas noon. Ano pang layunin? Maraming layunin para i-deklara na ikaw makasalanan. Wala kang magagawa para purihin ang Diyos sa magitan ng paggawa ng mabuti, sa pagsunod ng mabuti. Yung biyaya, ginawat lang ng biyaya o ibinigay ng biyaya, hindi dahil ikaw ay deserving. Nagkaroon ka ng biyaya dahil lamang kay Kristo na tinanggap mo. Kaya nagkaroon ng biyaya. Lumingon ang Diyos Ama sa atin dahil nakita niya si Kristo na ating tinanggap. Kaya yung biyaya mula sa Ama, ipinagkaloob sa makasalanan na hindi nararapat. Dahil nakita ni Panginoong Diyos yung Kristo na sa atin, kaya yung biyaya, ibinuhos ng Diyos. Okay, para dito tayo. May tanong na, why do we need the Bible? Bakit kailangan natin ng Bible? To research the Bible, mali ang sagot. Bakit kailangan natin ng Bible? Kaya may nagtitik note dito. We need the Bible because the Bible or the Word of God or the Scripture is our spiritual food. Yan ang tamang sagot. May nagtitik note doon. Alam niyo kung gagawin ko yung scripture ng wala. Kaya sasakutin mo itong dapat. Why we need? Bakit kailangan natin ng Bible? Di ba mayroong 3 terms sa panawagan yung Bible? The Bible, the Scriptures, and the Word of God. Iisa rin yun. Nung sinabing Scriptures, yung nakasulat dito by sentence. Yun ang Scriptures, lahat by sentence. Ngayon, yung Word of God, yung per word, yung Bible, lahatan. O di isa rin, pag sinabing Bible, mula Genesis to Revelation. Pag sinabing Scriptures, ay nag-cite yung identity kung saan pati Scriptures. Pero lahat dito ay Scriptures. The Word of God, ibig sabihin the Word of God, saan parte yung salita ng Diyos sa sinabi na ikaw ay nagkasala. Nandito sa Genesis. Word of God din niya. Parehas din lang po, Word of God. Kaya ang tatlo ang panawagan ito, the Bible, the Scriptures, and the Holy Word. Itong mga may nagsabi pa na, kaya hindi magtugma na. Kaya nga meron tayong take-noting. Mahalaga yung take-note. Kasi, kung wala kang ginagawa, i-review mo yan. Pwede pa i-lesson sa iba. Kung ang luto ngayon ay takbet, hindi mo kailangan. Darating yung araw kailangan. Why we need the Bible? Spiritual gold, na sa 1 Peter 2:2. Bakit kailangan natin ng Bible? Spiritual sword. Yan kararating na karanya. Bakit kailangan natin ng Bible? Because the Bible keep us from hate. Iniingatan po tayo. Bakit kailangan natin ng Bible? Because the Bible is the lamp unto my faith and the light unto my path. Silaw ti saka, kinlawag ti pagnaak. Hindi kaya ti Bible. Kailangan natin. Bakit? Iso ti silaw. Iso ti lawag. Kailangan natin sa una apos kami. Ti sa ti Diyos, iso ti mamang ti comfort. That's the reason behind why we need the Bible. Why we need the money? Meron pa sa Bible? Wala.
Ang may tulong ng money, physical na pagkain. Physical na yan, pero wala sa Bible yun. Comfort, kaya ibigay ba ng pera? Kaya ang physical. Pero yung comfort, tinutukoy dito, in, as out. Yung sagot. Why we need the Bible? Because it is our spiritual food, the sword of our life. Iniingatan po tayo ng salita ng Diyos. Ililaw, lampara, comfort ang ibibigay po ng banal na kasulatan. Hindi lang yan, marami, pero nakumuha lang tayo ng 5. Ano ba? The Bible is our profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction. Kung ano ang tama, the doctrine. Tama, the Bible. That is the doctrine. Anong klaseng doctrine? The salvation of sinners. It is only by grace. That's a kind of doctrine. Reproof. What is not right? Reproof. Correction. How to get right. Instruction. How to keep it right. Nag-aralan natin yan. Amen? Amen. Nag-aralan natin yan. Ilang beses review lagi tayo ano? Diba? Kaya dito po tayo sa ating present lesson. Sa susunod, magkaroon ng ulit ng ano. Dito po tayo sa God, Panginoon, o Diyos, Apo Diyos. Anya ti Apo Diyos, English God. Okay? Who made God? Hindi nga. Sino't nangaramid kini Apo Diyos? Nga. Ang tanong, no? Na ang proper word. Awan, tinangaramid kini Apo Diyos. No awan, sino ang tinangaramid? Takunan ti Biblia, awan ti rugi ni Apo Diyos, awan ti gibus na. Ti tao nang rugi lang, hindi pinaraswa ni Apo Diyos ni Adan, sa kasi Eva. Di nga nang rugi ti tao. Sakbay nga naparswa ti tao nga ni Adan. Adan ti Diyos eh. Kasanong orin ma-Adan mo di rugi lang. There is no beginning, and there is no ending. Nalawag may. So nga nagsasod. Agsasasod ko na kayo. Who made God? Na. Bago natin pag-usapan yung tungkol kini Panginoon, mag-usap muna tayo, ikaw ba yan ng Panginoon? Ganyan. How do we know there is God? Kasi ano nga maamuan tayo nga Apo Diyos? Practical lang yun. Pwede gawin din sa Bible. Psalm 139 verse 14. The design of the universe proves there is God. Yung disenyo ng universe. Nukas ano tinakakabitan DJ bitwen. Nakakabit DJ araw. DJ bitwen hangay kabit ti tao di bitwen. Ta DJ bitwen lagot science nga abutin di patingga di bitwen handa kaya. Kaya iti science nga abutin DJ init handa kaya tanakudo. Isumakunan dagiti science at dagayam iti ang nanay titirabaw ti daga, minang agyan titirabaw ti daga. Nga napigpig sa akin nalalay ti tao tapay nga adda DJ init. Sino ay tinakikabit di init? Sino ay tinakikabit di stop? Okay, datay tupay nga tao kit hantayong matuklasan anya ti adda di stop. Inalalay dagiti sasaw mga kapsa. Mas magaling na itong nagsasalita, magagaling. Kaya na mag-imbento ng cellphone. Amerika, hello, o Amerikano yun. Di ba, kamang-hamang naman yan eh. Paano nangyari yan? Kunti lang tanggapin mo sa cellphone mo. Tuturin mo yung isang mundo. Hindi ka makakontak. Ano may tutulong yung wire dito? Wire lang naman. Ano kung connection sa wire? Pupunta yung salita mo doon. Amerika o sa mundo. Hello, gawin din doon. O nagkulik ka kagad ng pag-uusap. Dumaan sa karagatan. Dumaan saan ba? O di ka manghamang yun. Karunungan ng tao yan. Pero ang karunungan ng tao, hindi niya kayang tuklasin kung ano yung mayroon sa bitwen o sa araw. Kaya sabi nila, mayroong espiritu na nakatira na hindi natin nakikita. Yun ata yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Bible. Na mayroong Diyos na lumikhang lahat. Kaya dito naniwala ang mga science ngayon. Nagkaroon ng division ng science at saka itong mga magagaling na philosopher. Itong mga science, 10 silang science.
Nagkaroon ng division, 5 pabor na mayroong Diyos. Yung 5, pabor na walang Diyos. Pero nagdududa yung 5, parang mayroon na ata. Ayan. Pero yung 5, sigurado mayroon na. Ayan, universe can prove that there is God. The design of the universe. Ano pa? Number 2, whole creation proves there is God. Psalm 19 verse 1. Whole creation. Katulad po yung dagat. Yung dagat, kahit tuklasin mo ang dagat, kung saan huminto ang dagat, hindi makita yung saan huminto ang dagat. Kasi ang science, gusto nilang makita kung saan huminto ang dagat. Yung bang maabot na yung patingga ti dagat. Ngayon, malaman nila kung bakal ba yung nakalagay sa harang ng dagat o lupa. Ganyan, yun ang gustong tuklasin ng science. Ang problema, gumawa ng science ng bullet. Yung bullet, mas mabilis sa bala po ng 45. Magaling ha. Na yung bullet na yun, mayroong camera. Takbuhin niya po per kilometer o per hour o per seconds. Ha? Nung bang! Nandun na sa bang! 1, 2, 3. Nandun na sa rohas yung bala. Mabilis. Kaya di pa nagtaray ti bala, abutin ti half day. Half day nga tumartaray ti bala. Makita mo yung computer ito tumartaray di bala, dagat na pa. Ay kay di bala da patingga naman. Nagpatingga ijay, hapay naabot yung patingga. Hindi naman. Kaya ko nang nagiti science, hindi naman. At the espiritu, hindi naman. Hanggang tayo yung espiritu. Hindi ko pagkating Biblia ng Diyos. Kaya magagaling mo ito. Hindi mo yan. Hindi kaya tuklasin ng tao yan. Kaya dito nag-develop na mayroong Diyos na tinutukoy ng banal na kasulatan dito sa ating binabasa o yung pong ating pong pinaglilingkuran. Hindi lang po yun. The events of history proves there is God. Psalm 75, 6 and 7. Yung pong pagpapatuloy ng istorya na ang tao nagmula sa alabok. Na ang Diyos pinatunayan na ang Diyos wala pong umpisa. Maliwanag naman. The event of history. Iyan po nagpapatunay na mayroong Diyos na ayon sa Psalm 75, 6 and 7. Pangapat, the Bible says, there is God. Genesis 1:1, for the beginning God created the heaven and earth. The Bible says, proves. Ayun ang patunay. Who made God? Now, how do we need there is God? The design of this universe prove the existence of God. The whole creation, the event of history in the Bible says. Yeah. Maniwala ko mga kapatid. Binanggit ko yung Bermuda Triangle. Wala rin nakapatunay hanggang ngayon. How many gods are there? Ilang Diyos talaga ang mayroon dito sa world? Deuteronomy 6:4. Isaiah 45 verse 5. 1 Timothy 2:5. How many gods are there? Deuteronomy 6:4. Isaiah 45 verse 5. 1 Timothy 2:5. There is only one God. The doctrine of the Trinity. Pumasok tayo sa Trinity ulit. The Bible says wala pong Trinity. But the facts, there is Trinity, the triune God. The Father, the Son, and the Spirit. Nung nabautismuhan si Jesus Christ, nagsalita ang Ama. This is my only begotten Son, in whom I am well. Sigat Father, nagsao dyan. Aji kalapati nga bimma ba, isudiyet yung Holy Spirit. Na dimma po, iti kanawan na, ay iti abaga na. Yun po ang Holy Spirit. Kaya yung tatlo, walang sinabi ng Bible ng Trinity, pero yung event or facts, nagpatunay na there is working three. There are three working, proving the existence of one God. Ayan. So, maliwanag na nga raw, nga ni God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, may isa. Unang puntos. Sila natira sa maapay ng sirsirpi tayo ni Diyos. Yun po ang reason kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos.
Kaya ang title ng mensahe natin, God is eternal. Anya ti God nga eternal. Ti Diyos kay pagnanayon. Kaya, maalala ko, no si ka may isa ka nga mayo, pag-uurayin yung gobyerno, pag-utanda ka yung gobyerno. At tarat na nga kasi nababakran ko. Anay kas dahil? Ha? Ay, siya, kaya bandakan ni Duterte. Siya lagi sinatur ka. Ay, kaya, nag-bike ka nga, nag-uray ka, nag-bike. Nangatong presidente. Mayroon tayong equal power. Ha? Ang level ng senador at sa Senate, saka itong president and the executive, the Senate and the legislator, pare-parehas ang rank yan. Kung sa power, rank. Pero magkaiba ang working force. Na, pero mas makapangyarihan kasi ang president ang tingin natin dahil elected by the people. Itong mga senado ay sa magitan ng pagpili ng mga ilan na tao. Hindi katulad ng pangmasa na elected by the people. Senate naman, ganun din. Elected by the Senate. Ang importante dyan ay itong mga House of Congress and the House of Senate. Hindi katulad ng presidente, panglahatan, pangmasa nga. Okay? Kaya, ang unang puntos, Titus chapter 1 verse 2, God is truth and cannot lie. Niya po Diyos at da kanya natin pudno. Sabi, awan kanya nang arot yulbo. Dalawa. God is truth and cannot lie. So, mag-lie kin truth hanat kadwa. Awan kanya na itikinaulbo at da kanya nang arot tipudno. Kaya nagsabsapol ka tipudno. Kada ka itinasan ko ng kasuratan, papanampay nga. Tingnan niyo mga kapatid. Yung pong grace, what is the meaning of grace? Letter J, God. God's. Letter R, riches. Letter A, God's riches at C, Christ. E, expense. So, God's riches at Christ expense. That is grace. Ano? Ano yung grace? Undeserved favor. Undeserved favor. Undeserved. Hello. Katulad dyan. We are saved by grace. Apay nga grace. God's riches tikinabaknang ni Apo Diyos kag anya na ito tikinabaknang kada tayo ang makipagtawid gapu kini Kristo may sakripisyo natin bagina. Christ expense. Tas yun makinig. Take expense kayo sa pergas no. Sa kwarta, yung kwarta nga 10 pesos ko na. Di 10 pesos gumatang ka iti kamatis, may 1 kilo na mo. Di jay kamatis nga di jay ginatang mo. Iti karawang ti kwartang awan na bati sang pulo. Panawaw tayo. Intid mo ng gatang iti kamatis. Ni Junjong. Junjong, tama? Yan, ano? Ron. Ni Ron, kailangan naman ti kamatis. Awal na rin kwartang, kamatis, awal. Kung kailangan na. Ay, kamatis nga ginatang ko, nakakaiso ng kwartang sa pulo. Ay, kamatis, hindi kanya na. Jai, hindi na di kamatis, hano nararapat na tumanggap di kamatis, sanang intrabaho di kamatis. Nagtrabaho kanya tangdan ko di kamatis, hindi ka, undeserved. Na dapat nga ikanin, gabong iti kaasik, taka sa kulang na, hindi ko. Jai, iti bimigsa sa balit na parang na, surad na kasi yung Kristiyano. Iso nga ni Kristo, ani Panginoong Diyos. Intid na dyan kakaisong ng anak na may sa.
Awan na bati. Siya. Para lang sika, nga pobre, marigligat, lakad tayo. Agbalin tayo makipagtawid, kinabak ng dilangin. Gaw ko din sacrifice. Iso mo namang mounted na ako, skip ultimate. Hindi Kristiyano kayo, barya. Barya. Amen? Namang mounted na ako, Diyos, iti klaseng nga ayat mo, ayat yung bul, awan ko mamabati. Amen? Kaya wala mag-iim kasi, we are saved by grace. Ephesians 2:8. We are taught by grace. Sinuruan na tayo babayin iti parabo. Pasinukay iti tao nga isuruan, iti tao na ningnang. Ningnang, apay na ningnang. Bobo o walang kalam-alam. Bakit? Kasi ang tao sa harapan ng Diyos, kung karunungan ang pinag-usapan, malayo po tayo yung standard ng Diyos kung karunungan lang. Ha? Hindi ka pa nagsasalita, mangmang ka. Mangmang ka na, we are declared. Ha? Guilty or nothing decide, Lord. Ha? Pagdating po sa karunungan. Unless, nabasaan, tinasantuan ang kasunod. Maliban lang kung basahin mo ang salita ng Diyos at you have the desire to seek His word. Dito, nainayunan niya ako Diyos. Again, tignakin ka mo wisdom nga i-consider mo is nothing, i-consider ng Diyos nothing to the Lord. I-consider na maging wise. Kahit kunti ang pinag-aralan mo, kung gamitin mo yung pinag-aralan niya to serve the Lord, that is wise unto the Lord. Ha? Makinig po. Makinig. We are taught by grace. Kaya nga, niya po Diyos, nga nasantuan ang Diyos na banal. Sa gusto ng Diyos na banal, na makisapamuhay sa atin, hindi pwedeng Espiritu ang Diyos na makisapamuhay sa kanyang nilikha. Hanggat hindi mo na maging in the flesh. Diba? Hanggat hindi mo na maging in the flesh. In the form of man. Kaya nga, naipanganak sa sabsaban, ito si Kristo. Nung nasa tiyan si Kristo, ay Espiritu, kasi sinabi ng anghel, ang sabi ni Maria, paano ako manganganak? Eh wala naman akong kilalang lalaki. Siyempre lalaki. Ang sabi ng anghel, huwag kang mag-alala dahil yung ikinabubuntis mo o yung pagkabuntis na sa tiyan mo ay ang banal na Espiritu. Sa the Holy Ghost, sabi ko ng Bible, capital H. Ay Holy Ghost, capital H, capital J. Oh, Holy Ghost. Yun ang nasa tiyan mo. Noong lumabas yung Holy Ghost, kasi hindi makita yung Holy Ghost nabalot ng laman ang pangalan, Jesus Christ. Nung nabalot yung Holy Spirit, at nagkaroon ng laman, yung laman na mayroon sa kanya, mayroong dugo. Kasi yung Holy Spirit walang dugo. That is a kind of sacrifice na ginawa ni God the Father in Spirit to become flesh. Ayon sa John 1:14, na hindi naligan itong mga muntok. Nung naging laman at mayroong dugo, naging sa pamuhay sa mga tao, sa buhay isang carpenter. Ang carpenter ay hindi po biro-birong trabaho. Umupukpok ka, ganyan ka, sirig-sirig mo, anti ko na, ganyan. Carpenter. Tatang na, in the flesh, is a carpenter. Isang eksemplo sa atin bilang mananampalataya na ang God the Father made a sacrifice. Kaya nga, si Kristo ang kanyang sacrifice. Nung i-meditate ko yung sacrifice, nagapaltugo, pagtugatulong na. Apay, anak ka disert. Na mamuhay pa sa lupang ito, wala akong nagagawa para purihin. Para purihin, gagawin mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo na inirap. Wala kang magagawa. Ang dami ng saved na namamatay. Parang harakiri na society. Kaya, kung papairalan lang ang kalungan na mayroon po tayo, kung katapatan ang pinag-usapan, wala tayong itatayo sa Diyos. Wala. God is true and cannot lie. Kung sinabi ng Biblia, it is only by grace.
Totoo yun. Huwag mo nang i-divert sa magitan ng logic or philosophy na si Kristo ay mayroong kapangyarihan pero hindi absolute. O hindi po. At dapat nakabalin na imahal nga kompleto. Kurang. At kurang na. Ngayon yung kurang at daki ni Ama. Ayun ang interpretation itong mga multo. Ni Ama, kinsiyak may sa kami. Di interpretasyon da, may sa trabaho. Kaya kung sawin, ni Ama, trabaho ng bagina. Hindi sa trabaho ng bagina. Di duwa nga punta. Ano mawawatan na giti multo? Mga daw, makaunir ka na, susumba da. Handa may paliwangan. Kaya, pangalawang puntos, we are kept by grace. Sa 1 Corinthians 12:9. We are saved by grace. We are taught by grace. Titus 2:11 and 12. We are kept by grace. 2 Corinthians 12:9. We are kept by grace. Naglawag mo katapsap. Tingnan nyo yung the word Elohim. Elohim. Translated God in the English term. God. Elohim. 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 Nung i-translate mo the interpretation the English term, God, Apo Diyos. Digimon Adonai, translated Lord. Adonai. A-D-O-N-A-I. Adonai. Translated, di kayo nasawin, Lord. Anya kayo nasawin ti Lord, ti Ilocano yan? Apo. Dito yung barangay, kung kunada nga Apo, ay mabigbig de dyan. Amo baling nga tawagin Apo. Lord. Iso nga. In the English term. In the English term, iti Lord, tadya Adonai kami kay Lord eh. Anyang kaya nasa the English term, tadya Adonai. In the English Bible means, God is our master. Dahil Ilocano, Apo isugaya, iti master. Apo Diyos ti master. Kaya anyang kaya nasa the Jehovah. The Jehovah translated Lord in the English term, Lord. So nga ni Jehovah, isumat lang di jay Lord in the Old Testament. Lord, Apo, in the Old Testament. Ano ti pagkaiba ti Jehovah kina Adonai? Yan ti Adonai nakita ti Adonai, Lord. Isu nga, example, iti printed name, Lord God. Example iti Hebrew translation, the Lord God, kaya nasawin, Apo Diyos. So, iti shortcut, iti Exodus chapter 3, 13-14. Exodus chapter 3, 13 Iti Exodus chapter 3, verse 13 and 13 and 14. I am that I am. Una ni Jehovah. Unang gamit ni Moses, Apo, Lord, Apo. Anya ti ibagak kadag ti Israel ngay, no sa sudin da tinagan mo. Asino tinangibawon king ka nga, ibagam da ito, ano ba ang pangalan, yung Apo na yon, na ikaw, na siya ang nagsugo sa iyo, na pumunta sa amin. Kung yan ang tatanungin ng mga Israel, anong sasabihin ko sa kanila? Sabi ni Jehovah, I am. I am that I am. Iyon ang pangalan mo. Iyon ang sabihin ko sa kanila. Ako nga, siya ako nga. Iyon pang nagsugo sa iyo. Yan ang sabi ko sa kanila. Sa John 8:56 to 58. John 8:56 hanggang 58. Chapter 8, verse 56 down to 58. Unan ni Jesus Christ, kadagiti Pudyo. Dahil ito yung templo, rak-rakin, within 3 days bangunin. Naglas ko sa ato, mga nagitudyo. Dahil ito yung templo ni patakdad, dagiti amma, may iti ado ng tawag. Ang nga generasyon na isa. Samantalang si rak-rakin, iti talungal daw. May bangon, ang danaawatan.
Gugbaga na di pa nakatay na. Apay, lakay ka ayan, ni amami Abraham, nga nagpatakdar dito nga templo, iti man mo taw-taon. Kunan ni Jesus Christ, iti 50. Iti sakbay ni Abraham, was I am. Sakbay ni Abraham, was I am. Before Abraham, was I am. Sabi ni Jesus Christ kanya ka. O, may 50 nga taon mo. Kit ni Abraham nga, mami, nabayagin nyo na tayo. Matagal nang patay si Abraham. Tapos sasabihin mo, bago si Abraham nang duka. Kaya, nagalit ang mga Hudyo. Kaya yung binanggit ni Jesus Christ, was I am, binanggit ni God the Father, I am what I am. Dalawang kawatan nito nga. Kaya nga, iti Jesus Christ in the Greek form of the Hebrews, Joshua, literally means Jehovah the Savior. So si Jesus Christ isumutlayan ni Jehovah the Savior. Takunan ni Jehovah, I am the Savior, I am the Lord, I am the God of Israel. Sinabi ni Jesus Christ, I am also the Savior. Ay, sabi ni Jesus Christ, sakbay ni Abraham at ako. Before Abraham, who was I am? Ano mawawatan na gitin mo to? So may korti, wasay titingin di tao, ano sino ba? Wasay dito nila, di pa makawak. Hindi rin pwede. Kaya, iti Isaiah 40 verse 8, God's word shall stand forever. God's word shall stand forever. Pangalawang punto si Isaiah 40 verse 8. God's word shall stand forever. Ang salita ng Diyos na Elohim o Adonai o Jehovah, kung naisulat na sa Bible ko yan, kailanman hindi pwede mawala. Kung di nakatayo, magpakailan pa. Dapat ito ang dapat mahalin ng mga pananampalataya to read this word, the Holy Bible. Kung bakit ito ang dapat nating basahin, maraming Kristiyano magbasa, malungkot pa. Pag Facebook, masaya. Hindi nga. Bakit ganyan kayo mga kapatid? Pag binabasa mo ang Bible, may kagalakan. Pag binasa mo ang Facebook, mayroon din kagalakan. Physical na kagalakan, yung Bible, inside na kagalakan at panlabas na kagalakan, kaya i-provide po ng salita ng Diyos. Pero ang Facebook, hindi niya kaya idamay. Yung spiritual side natin na maging magalak. At ang mayroon ko sa taas, hindi ko nagagalak. Kaya, God is true and cannot lie. Pangalawang puntos, God's word shall stand forever. Pangatlong puntos, Malachi 3:6. I am the Lord, I change not. I am the Lord. Lord, ako, siya ti ako. Sana ang balbali na ni Jehovah na Diyos. Kung naman ni Jesus Christ, I am yesterday, today, and forever. Siya mo lang kalma. Tatakin ito mga ito, unahan mo tayo. Unahan ako mga ibaga, siya di kalma, siya ni Jesus Christ, anak ni Maria, kinusay. Unahan mo, ibig sabihin, adarong itibiyag ni Jesus Christ. May sakbay na Abraham, ganda ako. Hindi tayo nasa on. Apay nga niya anak na si Maria kinusingay. Gusto na lawag ni bagat ni Bible, nga insikog mo, the Holy Spirit. The Holy Ghost. She said, the Holy Ghost. Rumwa, dati balak na, dati lasag na, siya dati Kristo, nga anak ni Diyos. I am the Lord, I change not. Psalm 90 verse 4. Psalm 90 verse 4. Siya ti apuhan ng agbalbalik. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as a wax in the night. Kas lang yung gurgurdya ka ti may isang arabi. Kas jay nag-gurgurdya ka kang tirabi. Kas jay ti kadalina, hindi jay for 1,000 years. Kiniapo Diyos, kas lang yung security guard ka, naglipas ti 1,000 years pala ito nangyari sa atin sa lupa. 1,000 years. Dito lang 100 years lang nagbayad ti 100 years sa kumanaw. May isang century din yan. 1,000 years sa ating bagarap yan. 1 day lang ginako. Kaya, noon niya ititawad. 1 day lang sa Diyos. 40,000 years sa tao.
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sa Hebrews 13 verse 8. Psalm 102, 27. Psalm 102, 102, 27. But thou art the same, and the years shall not wait. Amen. But thou art the same. I am the Lord, I change not. But thou art the same, and the years shall have no end. Hanag balbaliw ti Diyos. No sino ti Diyos ti Israel. Isumula ti Diyos. Hinggan pa. Iti may 1,000 generation. Isulat na di Diyos. Hanag balbaliw ti tawan, hanag balbaliw ti sao, hanag balbaliw ti karik. No kuna na makumawalat daga, marunang tilangit tin daga, awan tuk mabati, agpay suday na. Because His word is true. And cannot lie. No kuna na ako kumagto ti daga, tao nunang abakit kung seta, agpay suday. No kuna na ako siyang kayo makigayim ti daga, tati daga, maabak to. Agpay suday. Yampi mo lang kayo makipag-boyfriend, katagiti ansay. His word is true. And His word cannot find any lie. Agpay suday. Huwag mong subukan, makipagkaibigan ti ansay. Kano kipagkaibigan ti ansay ka, pat nakuha ka na, saka kaiyak, totoo pala pag mo. Don't ever try to experience. Hindi maibalik ang mansabong kasalanan. Kaya, but thou art the same, and the years shall have no end. Say it though. No, ito yung word of the psalmist ng David. 81:02 verse 27. Sinabi rin in the New Testament. Jesus Christ, the same yesterday and today. Si Kristo hindi nagpunta. Si Kristo sinabi niya, ako ang Lord. Sinabi rin ni Jehovah, ako ang Lord. Sinabi ni Jehovah, I am the Savior. Sinabi ni Jesus Christ, I am also the Savior. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending. Say it the Lord. Sino sabi dyan? Ni Jesus Christ in Revelation. I am the Lord. Naglawag mo. Sinabi ni Jehovah, beside me there's no God. Naglawag mo. Imbaga ni Jehovah ka Justice Christ. Beside me there's no God. Malaksid ka niya kausabaling at Diyos. Siya klahin ti Justice Christ. 1 plus 1. No 1 times 1. Hindi 1 plus 1. Mali ka. 1 times 1 equals 1. Wala, itong mga inaamo mo itong mga lemons eh. Dapat magbasa ng tayo. Hindi lang sa mga lemons. Tayo. Kaya nung basahin dati 1:27, but thou art the same day, shalom. No si ka nga Kristiyano kit nagbalbali, niya ako sa palagbalbali. Ting karina kini Abraham, agbalinkan ko nga amati adong nasyon. Sumurot na tibaga, inayon blas day. Si Abraham, nagsukil ti Diyos. Dapat kinakurang ti pangmati naman. Anya tinasukil ni naramid na, inasawa na day katulong na. Anang di nagkakos nagkaroon katat Ismail. Ngayon tinumpal pa rin na Diyos ti karina naman, bay nagbasol tayo na. Di dyan ti kitain niya mata. Noong bay nagbasol tayo ti imatang ti Diyos, ti karina Diyos, ang dapay lang ito. Kala nga nipipatan ti ibaganan. Wala niya tinibaganan, hanap palbali na dyan. Noong kuna niya Apo Diyos na kayo nga Israel, makarating kayo yung lupang pangako, makakarating kayo sa lupang pangako. Kinabi na sa mga Israel. Ang mga Israel lagi nagkakasalan, lagi nagmember, lagi kontrabida. Sa mga meron, ginamit ng Diyos ng panahon na yun. Pero yung pangako ng Diyos, hindi pa rin nagbabago. Ibinigay niya pa ang lupang pangako. Na doon kayo maglikod sa akin, na malayang malaya. Tinupad naman ang Diyos ang kanyang pangako. Baka makaharap ng ganyan. Mapagtupad sa pangako, walang kasinungalingan matagpan sa kanyang bibig. Lahat ng panahon tayo lagi nagpipil. Tumutupad pa rin ang Diyos ang kanyang salita. Because His word changes not. And His age changes not. The same yesterday, today. Ngayon may nangangarap dyan sasabihin, si Kristo ay maliit lang, ang Amang malaki. Ang Diyos ay Espiritu. Tama yung sinasabi nila, hindi lang maintindihan, hindi na kaya itugma. Bakit? Kaligtasan pa lang eh, bagsak na eh. Saka pupunta pag namatay ka. Sa langit, 100% hindi. Meron ba gano'n? Wala na kasigurado sa langit, saka pupunta. Kaya nung gumagawa ko ng mabuti, paano kung hindi ka nakagawa ng mabuti, dumating ang kamatayan, eh sa impyerno ka rin pupunta.
Kaya nga kailangan gumawa ka ng mabuti. E paano nga hindi ka makagawa? Maganda sana kung magparang may kamatayan. Kasi Samuel, kukunin kita bukas ng hapon, alas 4. O di gagawa ka ng mabuti ngayon. Ay hindi, ang kamatayan darating kahit anong oras eh. Dumanan yung dalaga niya, tinitingnan yung dalaga, pumasok yung dilim. Mamaya, patay ka naman. Isa mo pumunta kung lang, hindi sa impyerno rin. Bakit? Nagkasala ka, hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon? Oo nga, sabi itong mga multo. Eh kung gagawa ka ng mabuti, sabi nga ng Bible, lahat ng kabutihan ng tao ay katulad lang ng isang basahan na madumi. Yung gawa mong mabuti, hindi niya kaya linisin ng dugong madumi. It is only by the blood. Kaya maganda yung pangalan, the proclaiming grace. The proclaiming grace of Baptist Church. Anong turo ng mga Baptist noong una pinahirapan itong mga kontrabida sa gawa? We should have to still and move forward to preach by grace. O God Almighty, salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga biyaya, pinapagkaloob bawat sa amin. Galayin ko po na encourage mo kami magpatuloy maglingkod. Ikaw laging makita ibang dira sa buhay po namin, Ama, na hiniram namin sa inyo upang magamit kami partners di gospel. Ang kamatayan ay darating kahit anong oras o Ama, at hindi namin alam kung sino ang iyong kukunin ng kamatayan. Pero ang salalay sa iyong kamay o Diyos. Kung kami po ay kukunin mo, pero ang aming dalangin, dagdagan pa ang aming kalusugan ng aming buhay, magamit pa kami o Diyos sa iyo pong ministeryo. Dalahin ko rin, Panginoon, patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan. Sa kakulangan ng aming kaalaman na mas higit sa lahat. Sa kakulangan ng pananampalataya na magtiwala sa inyo sa lahat ng panahon. Tatawarin niyo kami, O Diyos. Dalahin ko, bigyan pa kami pagkakataon ng bawat isa na magamit pa kami, Father. Thank you po sa paalala. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless.